itong naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa pag-deny ng petition for relief ni Senator Bato de la Rosa. At ito ay patungkol sa prayer for temporary restraining order na idinulog po ng kampo ng legal defense team ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema. Lilinawin natin na ang na-deny po o hindi pinayagan ay yung request or prayer for temporary restraining order na ipatigil muna ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos at ng mga tauhan nito like NBI, PNP upang isakatuparan ang pag-implementa ng sinasabing arrest order from the ICC. Yun lang pong ibinasura o tinanggihan ng Korte Suprema yung temporary restraining order as a preliminary relief ni Senator Bato de la Rosa para sana ay pwede siyang lumutang at mag-attend sa sesyon ng ating Senado. Subalit, yung main issue tungkol po sa constitutionality and validity ng arrest order na inilabas ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa, kung ito ba ay tama na naaayon sa saligang batas at ito ba ay enforceable sa Pilipinas. Bagamat tayo ay hindi nasakop ng ICC at hindi na tayo napapailalim sa Rome Statute bilang treaty simula pa noong March 2019, pwede ba na ang arrest order na ito will bind the Philippine government and the state authority na ipatupad ito? Yan po ay subject to constitutional question. Hindi ba ito lumalabag doon sa probisyon ng ating saligang batas, lalo na po sa nakasaad sa Bill of Rights na dapat ang no one shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Hindi ka pwede po na basta-basta na lang maipapakulong o tatanggalan ka ng kapangyarihan sa pagmamayari ng mga properties o pati sa buhay mo kung hindi dumaan at naging desisyon ito ng proseso ng batas. So may ICC arrest order naman ka, Eric. Hindi ba yan valid para ipakulong si Senator Bato de la Rosa? Hindi po. Ang international warrant of arrest na yan ay dapat dumaan sa scrutiny ng ating korte kung tumutugma ba ito at walang nilalabag sa probisyon ng ating saligang batas. Yan po ang main issue na hindi pa nadedesisyonan ng Korte Suprema. But it can take time. Yes, it can take years, months, or several weeks. Depende po sa magiging takbo ng mga paghahatol o proseso ng pagsasagawa ng desisyon ng Korte Suprema. Kay Pangulong Duterte nga, yung question kung valid ba ang isinagawang arrest order sa kanya, na marami ang nagsasabi it was an act equivalent to or tantamount to extraordinary rendition or extrajudicial rendition sa payak na pananalita, kidnapping or cross-border kidnapping. Until now, hindi pa po yan nare-resolba ng Korte Suprema, and a lot of lawyers have already expressed na kahit resolbahin pa yan ngayon ng Korte Suprema, too late the hero, sapagkat hindi na i-release ng ICC si Pangulong Duterte dahil na-custody na nila ito. Dadaan ka na ngayon doon sa proseso sa Chamber of Judges at sa proseso ng ICC. So magiging walang bisa at epekto po ang resolusyon at desisyon na gagawin ng Korte Suprema kahit pa ito ay magiging positibo in favor kay Pangulong Duterte, sapagkat ang physical and actual custody of former President Duterte ay nandun na po sa ICC. Wala na po siya, hindi na siya malaya eh. So magiging moot and academic or theoretical na lang ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Similarly, yan din po ang iniiwasan ni Senator Bato de la Rosa, na siya ay magiging bahagi na lamang ng isang academic decision or academic discussion
sakali mang pumabor ang Korte Suprema sa kanya at kay Pangulong Duterte na illegal at mali ang paggamit ng ICC arrest order laban kay Pangulong Duterte, ganun din po kay Senator Bato de la Rosa. Kung sakali pong nakuha, nadampot, nadukot, na ipatapon at naipakulong sa ICC detention facility si Senator Bato de la Rosa, whatever pending petition on the review for the constitutionality, validity, and enforceability of that kind of ICC arrest order against him will now become mooted. Wala na. Kasi nakuha na siya kung sakaling naging matagumpay ang Lusob Senado atake Bato na operations nila Matibag at nila Trillanes sa utos at kumpas ni Bongbong Marcos Jr. Eh hindi nagtagumpay. Nakapuslit at nakapag-sidestep si Senator Bato de la Rosa. And so therefore, may laban pa siya sa Korte Suprema. Yun nga lang, the arrest order can now be interpreted by Marcos and his minions like Matibag at itong kanilang impostor na sheriff ng ICC na si Trillanes na pwede nang ipatupad ng law enforcement authorities under Marcos like NBI, PNP, ang naturang arrest order laban kay Senator Bato de la Rosa dahil hindi nag-issue ng temporary restraining order or injunction ang Korte Suprema, hindi pinigilan ang paggagamit ng arrest order na ito while there is or there are pending issues and question of constitutionality at the Supreme Court. So habang nagkakaroon ng pag-uusap at pag-review ang Korte Suprema, mga hukom or maestrado ng Korte Suprema, sa part ni Marcos Jr., gagamitin at ginagamit na niya ngayon sa kanyang propaganda para lumpuin ang majority numbers ng Senado na pinamumunuan nila Senator Alan Peter Cayetano by making it clear na ipapatupad nila by all means necessary ang arrest order na ito laban kay Senator Bato de la Rosa kahit may pending issue yan sa Korte Suprema dahil hindi nga nag-issue ng temporary restraining order or TRO ang Korte Suprema. That is the point. At yan po ay malinaw na ginawa ng tagapagtahol ni Marcos kahapon, itong si Aling Claire Marites Castro, ang kanyang barker sa Malacanang, na gagawin nila yon. Ang sinasabi ko ngayon na they are going to ride on in the denial by the Supreme Court of the TRO request of Senator Bato de la Rosa para lalo pang patindihin at lalo pang idiin ang pagpapaaresto di umano at pagpapatapon kay Senator Bato de la Rosa sa doon po sa ICC detention facility kasama doon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naintindihan po natin kung bakit nagtatago at nag-sidestep, nag-low profile muna at pumuslit si Senator Bato de la Rosa sapagkat without the TRO granted supposedly by the Supreme Court in his favor, pwede nga itong sakyan ng gobyerno ni Marcos upang ipadukot siya, ipadampot na siya at ipatapon na siya papunta sa ICC facility sa pagkakakulong sa ICC. Kagaya ng nangyari noon kay Pangulong Duterte. Well, yung mga argumento na mayroon tayong specific law na Republic Act 9851, etc. Ito yung crimes against humanity and international humanitarian law na pwede daw kung hindi ma-prosecute dito sa Pilipinas, di umano ay pwede isurrender ng gobyerno natin sa International Tribunal ang nasasangkot sa naturang kaso. Number one, wala pong i-file na kaso na ganon laban kay Senator Bato de la Rosa, even kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So anong isusurrender natin? Number two, wala din pong treaty obligation ng Pilipinas sa ICC. Simula noong March 2019, naging valid na po ang withdrawal natin sa ICC. So anong treaty ang ating kasunduan na dapat sundin at dapat kilalanin ng ICC? Wala na. Third, mayroon tayong konstitusyon, mayroon tayong mga korte, mayroon tayong legal system na hindi pa pwedeng panghimasukan
ng isang banyaga o dayuhan na puwersa o dayuhan na organisasyon o dayuhang bansa. Kagaya po nitong ICC. Kung gusto ng ICC yan, na habulin si Senator Bato de la Rosa, they have to respect and clear it out first to the government authorities. And that does not include only Marcos. Dapat kilalanin nila kung tumutugma at sumasang-ayon ba sa saligang batas ng Pilipinas at sa sistema ng ating pagpapatupad ng saligang batas ang naturang arrest order nila. Ang problema po, ginagamit na ito ni Marcos Jr. kahit na wala pa pong categorical declaration o pagbubuo ng hatol at pagpasya ang Korte Suprema, sapagkat nagiging instrument of persecution, naging gamit po sa panunupil, paninikil at pangbubulabog ni Marcos Jr. laban sa Duterte political camp ang ICC arrest orders na ito. The way they did it against the